Nauna nang inuutos ni US President Joe Biden ang pag-deploy ng USS Gerald R. Ford malapit sa lupain ng Israel na nagpapakita umano ng malaking pagsuporta ng Amerika sa kanilang long-time allied country na Israel. Yan ang mahirap mga utol, no? Pag eto nakisali na, etong United States of America, lalo baka maaring lalong lumala. Pero naiisip ko lamang, no? At nabasa ko rin to sa ilang mga vlog, no? Vlog, B. Na yung iba, ayon sa kanila, doon sa mga conspiracy theorist, no? Na mga tao, na itong gera sa Israel at ng Palestine, dulot na ng politika. May mga kanya-kanya ng nagpopondo pailalim sa mga kagaya sa Hamas, mga utol, para lamang sumiklab ang kaguluhan. Pero ano napapala nila doon, di ba? Mga utol, pagbenta ng armas na pandigma? Napapaisip ako na bakit nila gugustuhin ng mga nagpopondo, di umano, na sumiklab ang gulo dyan sa Middle East? Para saan? Alam naman natin na talo ang ekonomiya kapag may gera. O may mga nananalo yung nagtitinda ng kagamitan. Hindi ko magets mga utol no. So dominance ba yan? Control ba yan ng lugar? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dahil sa pagsiklab o pagtindi ng gulo in between Israel at Palestine, mga utol, napakarami ng mga bansa ang nais makialam o yung iba ay nakikialam na, mga utol. Eto, kagaya nito, Hezbollah ng Lebanon sumali na sa gera, nagpaulan ng rocket sa Israel. Iran makikisali na rin. Okay? Ano nga bang meron ang Lebanon at ang Israel? Ang Lebanon at Israel po talagang meron na silang conflict, no? Simula pa nung pagtatatag ng bansang Israel. Okay, nung 1948, something like that. Pero malamang sa malamang, ito'y mahaba na rin kagaya ng away nila ng Palestine. Okay? Pero yun lang nakalagay sa history. Pero malamang mas mahaba pa doon o mas malalim pa doon yung ugat na nasabing conflict sa Lebanon at sa Israel. Okay, pero alamin na natin ito mula sa PH Secret Files. Paki-subscribe siya, paki-like na rin. Titingnan natin mamaya kung ano nga ba itong Hezbollah. Okay? Tapos magsagawa ng pinakamalaking pambobomba sa Gaza ang Israel. Tila lalo nga lumala at patuloy na lumalaki pa ang kaguluhan na nagaganap ngayon sa pagitan ng mga Israeli at mga Hamas. Maging ang ibang mga militanteng grupo at iba't ibang mga bansa na sumusuporta sa magkabilang panig ay nakahanda na ring makisali sa digmaan. Kaya naman inaasahan na mas titindi pa ang magiging bakbakan sa gitnang silangan sa mga susunod na araw. PH Secret Files. Pa-subscribe mga utol. Ayon sa pinakahuling ulat, mahigit 1,000 mga Israeli na ang namamatay at mahigit 900 naman sa panig ng mga Palestinians, kabilang ang 2 journalist na nakabase sa Gaza na kinilala na sila Said Al-Tawil at Muhammad Sob. Pinatay din umano ng mga Israeli forces ang karagdagang 15 Palestinians sa West Bank, ayon mismo sa Palestinian Health Ministry. Umabot na din sa 190,000 na Palestinian refugees ang lumikas sa kanilang mga tahanan upang magtungo sa mga shelter para makaiwas sa sunod-sunod na airstrike ng Israeli Air Force. Isa sa mga shelter ang napaulat na binomba ng mga Israel. Grabe ayon naman sa yun. UN agency. Kaya naman nagbabala ang mga Hamas na papatayin nila ang bawat isang hawak nilang hostages sa bawat bahay ng mga sibilyan na bobombahin ng mga Israeli. Ang kawawa talaga mga utol no? Yung mga sibilyan, yung mga inosente, yung mga walang kinalaman sa gerang ito. Kita mo binomba yung shelter, yung refugee, no? Grabe. Ito namang Hamas, yung mga hostages naman ang gustong itumba, no? So gantihan na lang, ang naiipit in between yung mga inosente, yung mga walang kinalaman sa away nila. Anyway, mga utol, anong masasabi nyo dyan? Mamaya, i-check natin
Etong balita dito at yung tungkol sa Hezbollah ng Lebanon. Okay, tuloy muna natin. Nang walang anumang babala. Sinabi ng mga Hamas na ang kanilang ginagawa ay alinsunod sa Islamic instructions, kaya't ang mga Israeli hostages ay nananatiling ligtas sa kanilang mga kamay. Sa pahayag ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, sinabi nito na ang airstrike sa Gaza ay simula pa lamang ng mas malaki pang digmaan at ang bawat building at mga lugar na ginagamit sa operasyon ng mga Hamas ay kanilang wawasakin. Grabe. Samantala, nagpakawala ng rockets ang militanteng grupo ng Hezbollah ng Lebanon sa hilagang bahagi ng Israel bilang ganti dahil sa pagkakapatay ng 4 na miyembro nito mula sa pag-atake ng mga Israeli. Kinumpirma ito ng Israel at sinabing may mga rockets nga silang na-monitor sa hilagang bahagi ng bansa, ngunit wala namang napaulat na mga casualties. Sa ulat naman ng Palestinian media, sinabi nito na karagdagang 2 moske at 2 refugee camps sa Gaza Strip ang pinasabog sa isinagawang airstrike ng Israeli forces na ayon sa kanila ay pinagtataguan ng mga armas na ginagamit ng mga Hamas. Nakausap na ng Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman ang presidente ng Palestine na si Mahmoud Abbas sa telepono. Nagpahayag ang prinsipe ng Saudi ng suporta para sa mga Palestinian at sinabing ginagawa nito ang lahat ng paraan upang pababain ang tensyon sa rehiyon at upang hindi na ito lumala pa. Nanawagan naman ang presidente ng Palestine sa United Nations na gumawa na ng hakbang upang mapigilan ang pagiging agresibo ng Israel, partikular na sa mga lugar ng Gaza at West Bank. Sinabi din ito na nakipag-usap sa kanya ang presidente ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan at handa umano itong mamagitan sa Israel at Palestine. Tama yan mga utol, dapat may mamagitan na dyan para matigil kasi kung hindi, kapag nakialam ang maraming bansa, especially ang Western, lalong lalala ito at baka ito'y magresulta ng World War III. Yun nga yung kinakatakutan ng mga eksperto, no? Na pwede itong mag-escalate into bigger war. Hindi lamang in between ng Palestine at saka ng Israel, mga utol. And to check, bakit nakikialam ang Lebanon? 'Di ba? Bakit nakialam ang Lebanon? Ang Lebanon po ay meron na talagang away o conflict sa Israel. Mula pa noong, kaya na sinabi ko kanina, mula pa noong itinatag ang bansang Israel. Okay? So para malaman natin yung pwesto nila, no? Sa mapa, eto lang yung Lebanon, mga utol, ayun yung Israel. Oh. So ito yung natitira sa Palestine, mga utol, West Bank at Gaza. Ito yung Gaza Strip na pinag-aawayan nila, 'di ba? Yung border. Isipin niyo ganyan na lang kakonti ang natitira sa mga Palestine. Ito po Israel na, no? Lebanon, ito kung hindi ako nagkakamali ay Syria. Ito'y Syria, ito'y Jordan, no? Tapos Iraq, yun. Ito yung Egypt. So Lebanon at Israel ngayon, no? Dahil kampi ang Lebanon sa Palestine. Pero dahil nga may matagal ng conflict ang Lebanon at ng Israel, malamang nga makisali na rin ito. At pag yan nakisali, tapos may nakisali pang isa, magtutuloy-tuloy na yan mga utol. Tama yung ginagawa nung Crown Prince ng Saudi Arabia at saka nitong presidente ng Turkey na gigit na sila sa gulo para hindi na lumawak. Sila yung magsisilbing peacemaker, okay? So sa magkabilang panig. Sana'y ganun ang mangyari. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Mamaya alamin natin kung ano yung Hezbollah. Okay? Pa-comment na lang ang inyong opinion hinggil sa topic natin. Tuloy na muna natin. Upang itigil na ang nagaganap na karahasan, naniniwala si Erdogan na matatapos lamang ang kaguluhan kung magkakaroon ng malayang estado ang Palestine na matagal na nitong ipinaglalaban. Nanawagan din ito sa mga Israeli government na itigil na ang pangharas sa mga Palestinian civilian na naninirahan sa mga teritoryo ng Israel. Inakusahan naman ng Amerika ang Iran na may kinalaman sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Ayon kay US White House National Security Spokesperson na si John Kirby,
Ang Iran ang isa sa mga nagsusulsol sa Hamas upang gumawa ng gulo sa gitnang silangan. Naniniwala sila na ito ang nagpopondo at nagbibigay ng mga armas sa Hamas. Ngunit inamin din ito na wala pa silang matibay na ebidensya tungkol sa kanilang akusasyon. Sinabi din ng White House na wala silang balak ng manghimasok sa gusot ng Israel at Hamas sa Dapat lang. pamamagitan ng pagpapadala ng sarili nilang tropa sa mga battlefield doon. Gayunpaman, buo ang kanilang suporta para sa Israel at handang magpadala ng karagdagang military at humanitarian aid para sa Israel. Nauna nang inuutos ni US President Joe Biden ang pag-deploy ng USS Gerald R. Ford malapit sa lupain ng Israel na nagpapakita umano ng malaking pagsuporta ng Amerika sa kanilang long-time allied country na Israel. Yan ang mahirap mga utol, no? Pag eto nakisali na, etong United States of America, lalo baka maaring lalong lumala. Pero naiisip ko lamang, no. At nabasa ko rin to sa ilang mga vlog, no. Vlog B. Na yung iba ayon sa kanila doon sa mga conspiracy theorist, no, na mga tao na itong gera sa Israel at ng Palestine dulot na ng politika. May mga kanya-kanya ng nagpopondo pailalim sa mga kagaya sa Hamas, mga utol, para lamang sumiklab ang kaguluhan. Pero ano napapala nila doon, di ba? Mga utol, pagbenta ng armas na pandigma? Parang, napapaisip ako na bakit nila gugustuhin ng mga nagpopondo, di umano, na sumiklab ang gulo dyan sa Middle East. Para saan? Alam naman natin na talo ang ekonomiya kapag may gera. O may mga nananalo yung nagtitinda ng kagamitan. Hindi ko magets mga utol no. So dominance ba yan? Control ba yan ng lugar? Pero para sa akin, kung yung ang pinaglalaban pa rin ng grupong Hamas ay yung karapatan nila sa kanilang lupain, tama po yun. Okay? Kita nyo, sabi nga nila sa kanilang statement na hindi nila pinapas lang ang kanilang mga hostage dahil may sinusunod silang batas. Okay? Yun ay parang ginagamit lamang nila bilang leverage. Pero lumalabas sa media, hindi ko sinisiraan lumalabas sa media na itong Israel ay wala ng pakialam sa mga sibilyan. Partikular sa mga Palestine people. Di ba? Parang grabe lang. Okay? Parang grabe masyado mga utol na nakabaon na sa kanilang mga pagkatao yung galit nila sa kabilang lahi, sa isa't isang lahi. Parang gano'n no? Ang nais na nila ay burahin yung isang lahi na ito. Kung sa lagay ng Palestine ay burahin ng Israel, lagay ng Israel ay burahin ng mga Palestine. Gano'n na ba yung sitwasyon nila? So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Pero pag nakialam dito yung halos kabuuan ng Middle East, iba mangyayari dyan mga utol. Lalawak yan, magdo-domino effect yan. Aabot yan sa Western, at pag yan umabot sa Western, worldwide yan, o magiging World War III. So pa-comment ang inyong opinion, ituloy na muna natin. Dahil naman sa kaguluhan na ito ay pansamantalang natigil ang pag-uusap tungkol sa normalisasyon sa pagitan ng Israel at ng Saudi Arabia. Nauna nang nagkaroon ng normalisasyon sa iba pang mga Gulf countries ang Israel tulad ng UAE at ng Bahrain. Tila nagkakaroon na naman ng lamat sa pagitan ng Israel at ng mga Arab countries dahil sa pagiging agresibo ng Israel, partikular na sa lugar ng Gaza. Nais wakasan ng Israel ang paghahari ng mga ito sa Gaza dahil ito lamang ang nakikita nilang paraan upang tuluyan ng mapilay at hindi na muling magasik ng kaguluhan ang militanteng grupo. Taas ang sinabi ng Israeli Army na target nilang pasabugin ang mga parlamento at ministro sa Gaza bilang bahagi ng malawakang pambomba laban sa mga Hamas. Sinabi din ito na kung may makita silang mga armadong sibilyan na nagsasagawa ng rocket launching, siguradong papasabugin nila ito nang walang anumang babala. Hindi naman nagustuhan ng UN
ang isinagawang total blockade ng Israel sa kanilang border. Lalo pa at maraming mga refugees na mga Palestinians at maging mga Israeli na hindi makapasok sa Israel dahil sa pagsara sa kanilang border. Nangangamba ang UN na posibleng madamay ang mga ito sa sunod-sunod na airstrike na isinasagawa sa Gaza. Ayon naman sa Israeli government, ang hakbang na ito ay upang mapigilan ang pagpasok ng Hamas sa kanilang teritoryo na maaaring magpanggap ng mga refugees at maging banta pa sa seguridad ng kanilang bansa. Pwede nga. Sa ngayon ay mayroon pa ring umanong mga Palestinian fighter ang mga nagtatago sa mga teritoryo ng Israel at patuloy pa rin ang kanilang isinasagawang manhunting sa mga ito. Sinabi din ng Israel Air Force na daan-daang Israeli na naninirahan sa Europa ang lumipad pabalik sa kanilang bansa upang magsilbi bilang military reservist. Namahagi na din ng Israel ng 4,000 mga rifle at magdaragdag pa ng 6,000 para sa mga volunteer na makikipagbakbakan laban sa mga Hamas. Samantala, nagbabala naman ang Hamas sa Israel na ang kanilang mga kaalyado na Iran at Hezbollah ay handa nang sumali sa gera kung hindi pa din ititigil ng Israel ang pag-atake nito sa Gaza. Yan sinasabi ko, no? Ang nais ng Israel ay ubusin na ang Hamas para wala ng threat sa kanila. Mga utol, no? Kung napanood nyo yung isang video na inilabas ko, yung tungkol sa paano nga ba sila nagsimula, no, isa rin sa mga nagpaigting nitong gulo na ito, yung 1972 Olympics sa Germany na kung saan ay pinaslang ng mga Palestine yung mga rebeldeng Palestine, yung mga Israel na athlete nakalahok doon sa nasabing Olympics doon sa Germany no 1972. In return, ang ginawa ng Israeli government ay hinanting isa-isa yung mga leader ng kanilang mga militant. Okay? So, inassassinate nila isa-isa. Yun mga utol. Isa yun sa mga nagpaigting talaga lalo ng away na ito. Pero talaga, kung babasihan natin yung history, talagang sobrang tagal na at sobrang lalim na ng away nitong Palestine people at ng Israel. Kasama na ang Lebanon. So, makikialam na ang Lebanon at ang Iran. Kapag itinuloy ng Israel yung plano nila na ubusin o huntingin isa-isa ang Hamas at ubusin. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. At alam pala natin kung ano yung Hezbollah. No? Eto pala. Hezbollah is hindi ko akaya basahin. Parang magkakamali ako ng ano no? Shiite Muslim Political Party, a militant group based in Lebanon, where its extensive security apparatus, political organization, and social service network fostered its reputation as a state within a state. Okay, so yun malinaw na malinaw, yun yung Hezbollah. No, nasa political party rin sila. Okay, mga utol. So ito pong Hezbollah na tinatawag ay kinonsidera, have been designated as terrorist group by the United States and many other countries. So ganun din ang tingin nila sa Hamas, pero ayon sa mga aking nabasa, ito ay magkakampi. No? Baka magkasangay lamang sila at isang layunin. Anyway, kung ano pa man kasi yung mga ganitong mga utol, yung mga ganitong grupo, ito talaga ay political party kadalasan. Mga utol, no? Yung pagkontrol sa gobyerno. Kadalasan ganyan po ang mga militant group. Hindi ko sinasabing lahat. Pwede may pinaglalaban talaga sila, pero kadalasan ito ay political party o political movement na nagre-resulta ng pagiging dahil ng nagre-rebelde sila, nagre-retaliate sila doon sa nakaupo kung ano pa man. Kahit dito sa atin, napakasimple, di ba? Okay, ayoko nang banggitin. Anyway, ganun din. Ganun din. Pero, ang tanong palagi dito, tama pa ba yung pinaglalaban nila? Kung tama, edi okay. Pero sana naman, kung maganda ang kanilang layunin, wag sila magdamay ng mga sibilyan. Yun lang naman yun di ba? So kung may away sila sa Israel government, pero normal sa gera. Sa gera, kahit saan gera, na may nadadamay na mga sibilyan. Kaya yung mga tao ay nagsisilikas na for the record lang mga utol, may 3 kababayan na tayong Pinoy ang napapas lang dyan sa Israel. Okay, dyan sa gera sa Israel. Okay mga utol? So anong masasabi nyo dyan?
medyo mahaba no, yung Hezbollah. Pero ito may conflict talaga. Hezbollah emerged during... How did the Hezbollah originate? Hezbollah emerged during Lebanon's 15 years civil war, which broke out in 1975 with long simmering discontent over the large armed Palestinian presence in the country reached a boiling point. Various Lebanese sectarian communities held different position on the nature of Palestinian challenge. So Palestine din ang simula. So napakahaba mga utol, no? So how it is organized, Hezbollah is led by Hassan Nasrallah, who took over as a general secretary in 1992 after Israel assassinated the group's co-founder and previous leader Abbas al-Musawi. Okay? So yung assassination pa rin, no, ng Israel. So yun na, doon na nagsimula mga utol. Pero meron na talagang conflict ang Lebanon at ang Israel. Yun lang po. As early as pagkatatag ng estado ng Israel. Pero I wonder, no, na mas mahaba pa yon o mas mahaba, baka dated back centuries. O baka hindi lang yung away ng lahi na ito. Tuloy na muna natin mga utol. Ayon mismo ito kay Ali Bakari na isang Command Overseas member ng grupong Hamas. Ayon sa kanya, ang mga weapons na ginagamit ng Israel na mula sa Amerika at mga Western countries ay nakapagdudulot ng malaking pinsala sa Gaza at ito ay hindi palalampasin ng kanilang mga kaalyado na sumusuporta sa kanila na siguradong pagsisisihan ng Israel kung hindi pa din ito titigil. Nagbigay naman ng pahayag ang presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi bilang pagsuporta sa mga Palestinian at naniniwala ito na mapagtatagumpayan ng Palestine ang kanilang laban mula sa Israel. Nagbabala naman ang Tel Aviv sa Egypt na bobombahin nito ang kanilang mga truck na magdadala ng supply para sa Gaza. Kaya naman ayon sa pahayag ng Sinai for Human Rights, sinabi nito na ang mga Egyptian fuel at aid trucks na dapat ay babiyahe sa Rafah border crossing at magdadala ng tulong sa mga taga-Gaza ay napilitang bumalik dahil sa pagbabanta na ito. Nauna nang pinutol ng Israel ang mga supply ng pagkain, tubig at kuryente sa Gaza Strip. Ang pinakamatinding gagawin kapag may mga siege, no? Tatanggalan mo ng supply ng pagkain at tubig. So talagang mapipilitang sumuko. Ang mahirap dito, pagpapaslangin nila lahat ng susuko. Anyway, mga utol, so anong masasabi nyo dyan? Parang, kasi ako sobrang limitado lamang. Kung ano lamang yung mga nababasa ko, papasensya nyo na ako. Kung ano lamang yung mga nababasa ko hinggil sa digmaang ito, yun lamang yung kaalaman ko. So sobrang limitado po ng aking kaalaman. So, pero ayos na rin sa aking mga nababasa, itong gera na ito, itong gulo ng Lebanon, ng Palestine at ng Israel, ay sobrang haba na po. Ang hirap na po balikan kung talagang saan talaga ng ugat. Marami nagsasabi o may mga nagsasabi na ito'y galing pa sa Biblia nung panahon pa ni David at Goliath. Meron naman nagsasabing hindi. So nakakalito rin mga utol. Gaya na napanood ko na documentary sa GMA, sabi nila, yung Israel na sinasabi nila ay hindi yung Israel na nasa Bible. Okay? So nakakalito doon pa lang, mga utol. Pero kung magbabasa talaga kayo mga utol dito, hindi na po pumapasok yung sa Bible. Pero kung babasihan natin sa Bible, talagang doon pa lang nagsimula ang gera ng lahi na ito o yung away ng lahi na ito. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang ang inyong mga nalalaman para medyo mas lumawak ang kaalaman natin. Mag-share tayo ng information. Anyway, hanggang doon lang muna. Pero ang sinasabi ko rito, kapag may nakialam, kapag may bansa na nakialam sa gera ng dalawang ito, na nakialam, nakisali na talaga, literal, pwedeng lumawak kasi may sasali rin na kalyado, may sasali na kalyado hanggang dumami na, hanggang lumawak na lumawak itong nasasakop ng gerang ito at magresulta ng World War III. Yun ang dapat na hindi mangyari. Kaya yung ibang mga bansa, yung mga ibang presidente, mga leaders, gustong maging peacemaker o maging medal sa gitna. Mag-medal o makialam na wag nang pag-awayin. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment mga utol. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat PH Secrets Files. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.